Ang kwentong matutunghayan natin sa araw na ito ay karanasan ni Michael. Naganap noong 1965 sa isang bayang sakop na ngayon nakilala na sa tawag na Cagayan de Oro. Mag-uumpisa ang kwento sa kabataan ni Michael. 10 taon bago ang malagim na karanasan niya sa mga uri ng nilalang. Isang normal na bata itong si Michael. Lumaki ito sa ordinaryong pamilya at namulat sa isang napaka-ordinaryong komunidad dito sa Cebu. Isang may-ari ng lupang koperahan at sakahan ang kanyang ama. Ang ina niya ay tindera sa palengke. Minsan ay tagapagluto naman sa mga handaan. Sabihin na nating nakakaluwag-luwag naman sila sa buhay. Pang-apat itong si Michael sa 7 magkakapatid at bagamat saktuhan lamang ang kita ng kanilang mga magulang, 4 sa kanilang 7 magkakapatid ang nag-aaral. Ang 3 na mas nakatatanda na kapatid ni Michael ay pawang mga nakapagtapos ng sekundarya. Kaya naman tumutulong na sila sa paghahanap buhay at pagsuporta sa mga pangangailangan ng pamilya. Noong araw, hindi naman prioridad ng pamilya nila ang makapagtapos dahil nga sa kalaunan. Alam nilang sila din ang kailangan mag-alaga sa mga lupain ng kanilang ama. Itong si Michael naman ay medyo kakaiba sa lahat dahil sa mas gusto niya ang magliwaliw at malibang sa labas. Gumala, makipaglaro at umiwas sa mga gawaing bahay. Iniisip niya kasi na may iba naman siyang kapatid at kung hindi niya gagawin ang trabahong iniutos sa kanya, tiyak naman niyang gagawin ito ng mga kapatid niya. Kaya nga madalas ay nagkakasamaan ng loob itong si Michael at ang mga kapatid niya. Ngunit kapag naman papagalitan siya ng kanyang nanay o tatay, imbis na magsisi at humingi ng depensa, ang nangyayari ay nagdadabog pa ito at aalis sa kanilang bahay. Magpapalipas ng oras sa tabing ilog kung saan ay hindi siya makikita ng mga kamag-anak niya. Hindi naman maunawaan ng mga magulang kung bakit ganon ang anak nila. Gayong maayos naman nila itong pinalaki. Pantay-pantay naman ang trato nila sa magkakapatid. Ngunit hindi nila lubos maisip kung bakit ganoon itong si Michael. Isang hapon, pagkatapos masermonan ulit nitong si Michael dahil sa napabayaan niya ang sinaing habang nasa labas ang nanay niya at nangunguha ng mga panggulay nila. Nasunog at naging mistulang uling yung kanin nila. Labis ang pagtitimpi ng kanyang ina. Ngunit nang magdahilan pa itong si Michael na bakit kasi siya ang inutusan at hindi na lang yung nakakabata niyang kapatid, dito na nagalit ang kanyang ina at nag-umpisang masermonan ito. Iniiwasan sana ito ng nanay niya dahil nga sa tuwing masisermonan ito ay naglalayas at sa gabi na umuuwi. Ganun nga ang nangyari. Naglayas itong si Michael. Naglakad ito ng naglakad at galit na sinasabi na sana nga raw ay hindi niya na pamilya ang kanyang pamilya. Mas masaya pa ito umano na maging mag-isa at hindi namang makita ang mga kapatid niya, maging ang nanay at tatay niya. Dahil nga sa palaging
Siya na lang ang nakikita nito. Palaging siya ang pinapagalitan, kaya naman papatunayan niya na di umano na kaya niyang mabuhay nang wala ito sa kanyang pamilya. Patuloy sa paglakad itong si Michael hanggang sa hindi niya alam kung nasaan na siya. Lingid sa kaalaman niya ay labis na siyang napunta sa pusod ng gubat at naririnig niya na ang mga engkantong nakatira doon, lalo na ang mga himutok niya at mga reklamo sa buhay. Kaya naman sa hindi niya maintindihang dahilan, nawala ang daang pabalik sa kanila. Pawang mga nagtataasang puno at bangin na lamang ang naroroon. Nang subukan man niyang bumalik, wala siyang ibang paraan kundi ang maglakad diretso hanggang sa makarating siya dito sa mga kabahayan. Hindi niya alam kung saan ito at hindi siya pamilyar sa lugar. Pero dahil sa nakaramdam na siya ng gutom at takot na rin dahil sa totoong nakakakaba naman talaga at nakakabaliw ang maligaw ka sa isang kagubatan. Minarapat ni Michael na magtungo dito sa mga kabahayan. Nanghingi ito ng pagkain man lang, sana bago siya magpatuloy sa paglalakad. Naisip kasi ni Michael kung saan ba siya makakarating kung dedire-diretsuhin niya ang gubat. Mukha namang ordinaryo lang ang mga bahay. Makikita ang pag-usok ng iilan na ibig sabihin ay may mga nagluluto. Nang pumasok siya sa lugar, ay agad siyang pinagtinginan ng mga taong naroroon. Paano kasi? Liblib na lugar yung gubat kung saan nakatirik itong mga kabahayan pagkatapos biglang may isang ligaw na bata ang darating. Kaya naman sa isip ni Michael ay hindi maaring nagtataka lamang at namamangha ang mga ito. Nilapitan itong si Michael ng isang matandang nakaupo sa gilid ng bakuran nito at iniihipan ng usok ang alaga nitong manok. Nagtatanong siya kung nasaan na daw ba siya at kung maaari ba siyang makahingi ng may inom na tubig at ilang oras na nga siyang naglalakad. May pagka-weirdo lamang ang ngiti nitong matanda pero tumayo naman ito. Pinapasok si Michael sa bakuran nila at sinabihang maghintay at kukuha nga ito ng maiinom. Labis naman ang pagpapasalamat niya. Natanong pa siya nito kung saan nga ang tungo niya pero ang sagot niya lamang ay hindi niya alam at kung saan lang daw siya dalin ng mga paa niya. Dito nakumpirma marahil ng mga tao sa lugar na naglayas itong si Michael at isa itong palaboy. Marahan siyang pinaupo sa bangkito na naroroon at inalok ng matanda kung gusto bang kumain ng kamote at uminom ng mainit na tsaa. Yung tinatawag ngayon na tableya, gawa umano sa purong buto ng kakao at asukal. Saktong oportunidad ito para kay Michael. Nagugutom na siya at bagamat tubig lamang ang hinihingi niya. Masaya na siya na alukin siya ng merienda. Sangkaterbang sinaing na kamote naman ang naroroon at pinagsaluhan ito ng mga residente kasabay ng pakikipagkwentuhan sa kanya. Tila bang kaugalian na ng mga tao ito ang kapag kakain na
ay nagsasama-sama sila at magkakasalo sa anumang naihanda ng kanilang mga pamilya at kalugar. Naroroon lamang ito sa may tapat ng bahay ng matandang nakausap nitong si Michael na nagpakilalang si Tandang Goryo. Labis naman ang tuwa niya dahil nga sa makakalibre siya ng kain. Naupo itong si Michael katabi nitong matanda. Bagamat kamote lang ang pagkain na may sausawang kinayog na nyog at mainit na tsaa, ay ayos na yon para sa nagugutom niyang sikmura. Kumain ng kumain itong si Michael hanggang sa maramdaman niya ang labis na kabusugan. Ngunit hindi lamang pagkabusog ang naramdaman niya. Nang makalipas ang ilang minuto, bigla na lang bumigat ang kanyang pakiramdam at inantok siya ng sobra. Antok na hindi niya na kayang pigilan. Dito ay nakatulog na nga siya. Hindi alam ni Michael na itong napasok niyang lugar ay pugad ng mga aswang at may pampatulog. Kalaunay nagising itong batang si Michael na naroroong nasa isang kulungan kasama ang 3 pang tao. Sa itsura ng mga ito ay tila maayos naman silang nakakakain dahil nga sa malulusog ang mga ito. Pero ang totoo niyan, malulusog sila dahil sa pinapataba sila ng mga residente. Ito ay upang sa ganon, oras na katayin na sila, maraming karne ang makukuha. Sa kanilang lahat, si Michael ang pinakabata at pinakapayat. Ito ang hindi napansin ng mga aswang at ng matandang si Goryo. Isa sa mga naroroon ang nakaisip ng paraan at tawagin na lang natin siya sa pangalang Gilier. Nakita nito ang pagkakataon upang gamitin si Michael para kunin itong bakal na nasa may puno malapit sa kanilang kulungan. Gamit ito ay makakalaya si Gilier at mabubuksan ang kandado ng kulungan para makatakas sila. Nahihilo man itong bata ay sumunod siya sa pinapagawa ni Gilier. Nagawang makalusot ni Michael at natukso nga siyang tumakas na lamang at iwan itong ibang bilanggo kasi maaari na siyang tumakbo. Pero bigla niyang naisip nang makita niya itong isang aswang. Sa nakakatakot nitong anyo na maaaring oras na tumakas siyang mag-isa ay tutugisin siya ng mga aswang at maaaring tuluyang patayin. Kaya naman ginawa niya na lamang ang pinag-uutos ni Gilier. Ayon kay Gilier, ilang beses niya nang tinangkang abutin ang maliit na bakal na tila alambre pero hindi nito magawa. Hindi alam ni Michael kung saan siya pupunta. Hindi niya din makita na ang daan pabalik sa kanila. Kaya naman sumunod na lamang ito sa pinag-uutos sa kanya. Pero lingid sa kalaman niya ay hindi din naman mabubuting tao ang mga sinasamahan niya. Dahil nga sa mga magnanakaw ito at mga pugante. Sa pagtakas nila sa mga pulis ay napunta sila sa gubat kung saan pinagtangkaan nilang gasain ang isang dalagang taga roon sa kuta ng mga aswang na naging dahilan para mahuli silang lahat. Pero dahil sa marunong namang tumanaw ng utang na loob sila Gilier, isinama niya itong batang si Michael hanggang sa kalsada
doon nga ay sinabi na nitong kailangan na nilang maghiwalay ng landas at hindi maaaring sumama si Michael sa kanila dahil iba ang buhay nila. Wika pa nito nang magtungo na lamang siya sa bayan at doon humingi ng tulong. Pero ayaw ni Michael. Sa tingin niya, sila Guillier ang makakatulong sa kanya. At isa pa, ayaw niya na muna ang bumalik sa kanila. Kaya naman, sumusunod pa din ito kay Guillier sa paglalakad palayo sa kabayanan. Ngunit sa hindi inaasahang tagpo, nagawa silang masundan ng mga aswang. Nagulat na lamang si Michael nang mawala sa harapan niya itong si Guillier at narinig na lamang niya ang pagsigaw nito at paghingi na lamang ng tulong. Pagkatapos, pati ang mga kasamahan nila, isa-isang dinagit ng mga aswang. Tanging ang maliit na si Michael lamang ang natira dahil sa naroroon siya sa ilalim ng isang puno ay hindi siya nagawang makita kaagad ng mga aswang. Halos mabaliw na si Michael. Hindi niya magawang makatakbo at nanginginig ang tuhod niya. Hanggang sa marinig niya na ang mga aswang na nag-uusap at hinahanap nga siya. Dinig pa niya itong matandang si Goryo na nagagalit dahil umano sa matagal niya ng pangarap ang makakain ng isang bata at hindi maaaring makawala itong bihag nila. Ibig sabihin nito ay si Michael. Hindi niya alam kung gagalaw ba siya o mananatili sa ilalim ng puno. Alam niyang nasa unahan lamang ang mga aswang. Konti na lamang ay matutunto na siya. Habang papalapit ang mga ito, ay mas lalong nanlulumo itong si Michael. Hanggang sa hindi niya na napigilan pa at napaihi na ito sa kanyang salawal. Pero bago pa man siya makita ng mga aswang na nasa harapan niya ang direksyon, may mga maliliit na tinig siyang naririnig sa likod niya na sinasabi nga na magtungo sa direksyon kung nasaan ang mga kawayan. Sa pagkataranta niya, sumunod na lamang siya sa tinig at sumiksik sa kawayanan. Habang nakikita niya yung mga aswang na dumadaan at nilalampasan siya, mahirap mang paniwalaan, naroroong nakikita niya ang tatlong maliliit na nilalang na kulay puti tumutulay-tulay sa mga nakatumbang kawayan at kumakaway-kaway pa sa kanya. Hindi naman niya malaman kung tatakbo ba siya patakas dito sa mga maliliit na tao. Pero kung tatakbo naman siya, papaano kung masalubong niya yung aswang? Subalit kung hindi naman siya tatakbo, baka kung ano pang gawin sa kanya ng mga maliliit na nilalang. Pero nang makalayo yung mga aswang, saka nagsalita itong isa sa tatlong maliliit na tao. Ayon pa dito, matagal na nilang pinagmamasdan itong si Michael kung paano siya lumaki at nagkaisip. Bagamat umano siya ang pinakamatigas ang ulo sa magkakapatid, siya naman ang may pinakamalakas ang espiritual na kakayahang taglay. Ayon sa mga maliliit na tao na nalaman nga niyang mga puting duwende, nagmula itong si Michael sa pamilyang may dugong albularyo.
Ito ay dahil sa lolo ng kanyang lolo, ang huling naging albularyo sa kanilang lahi. At itong 3 puting duwende ang mga gabay nito. Simula nang namatay nga itong ninuno ni Michael, nanatili na lamang silang nakatanaw mula sa malayo, nag-aantay sa tamang tagapagmana nitong matandang ninuno niya na tawagin nating si Apo Badyong. Kaya nga lang, ang problema lang ng mga duwende, bagamat si Michael ang pinakaakma para sa kakayahan at kagamitang mula kay Apo Badyong, ang problema ay kabaliktaran ng lahat ng pagkatao ni Apo Badyong, itong si Michael. Kung si Apo Badyong ay isang huwarang tao, ito namang si Michael ay matatawag na itim na tupa ng pamilya. Magkagayon pa man, hindi nila umanong maaaring pabayaan si Michael na mapahamak sa kamay ng mga aswang. Pero hanggat hindi nagiging matuwid itong si Michael, ay hindi niya mahanap ang daang pauwi sa kanilang bahay. Kailangan niyang mahanap ng totoong siya, ang pagkatao ng kanyang lolo Badyong na hinahanap nitong mga duwende. Subalit ayaw nito ni Michael dahil sa ayaw niya ng isang responsibilidad. Pero nang magdadahilan pa sana siya, nawala na lamang bigla itong 3 duwende. Naging madilim ulit ang paligid, pero naroroong mag-isa na lamang ito. Hindi lumabas sa kawayanan itong si Michael hanggang sa makakita siya ng liwanag ng bukang liwayway. Dito na siya naglakad, ngunit maging ang daan patungo sa bayan ay hindi niya na mahanap. Patuloy lamang siya sa paglalakad hanggang sa marating niya itong pantalan, kung saan naman ay nakabangga niya ang ilang mga kagaya niyang palaboy na grupo ng mga tao. Dahil nga sa ugali nitong si Michael na mainitin ang ulo at mapagpatol at pikon, binato niya ng bato itong pinakamalaki sa mga binatang naroroon, dahilan upang habulin siya ng grupo, hanggang sa sumampa ito sa isang may kaliitang barko upang magtago. Lingid sa kaalaman nitong si Michael na ang sinakyan niyang barko ay patungo sa ibang lugar ng mga oras na yon, at huli na para sa kanya ang makaalis pa. Sinikap na lamang niyang wag mahuli ng mga bantay sa barko, gawa nga ng may kaliitan lamang itong nasakyan niya. Kaya namang naririyang tumabi siya sa ilang matanda para lang mapagkamalan siyang apo ng mga ito, hanggang sa dumaong itong bandang Cagayan de Oro. Hindi man alam ni Michael kung anong gagawin niya, pero bumaba pa din siya at nagpagala-gala sa bayan. Dito siya namulat sa hirap ng buhay. Nalabis pala ang swerte niya sa kasipagan ng mga magulang niya na naibibigay ang mga pangangailangan niya, at nakakakain siya ng 4 o 5 beses sa isang araw. Hanggang sa lumipas nga ang mga taon at binata na nga itong si Michael. Sanay na ito sa buhay lansangan. Hindi siya palaboy ng dahil sa may sarili siyang bahay na nakatayo malapit sa isang ilog. Isang simpleng kubo na siya mismo ang gumawa mula sa mga retasong yero at mga kahoy at tabla. Pinagsama-sama at pinagtagpi-tagpi niya
upang makabuo ng matibay na masisilungan na hindi tumutulo sa mga gabing malakas ang buhos ng ulan. May bakod din itong mula sa mga piraso ng mga kahoy at alambre at anumang bakal. Nasa tingin niya ay mas maiging gawing bakod kesa sa ibenta. Ang pangunahing hanap buhay nitong binatang si Michael ay ang pamamasura at pangangalakal ng mga bagay na natatagpuan niya sa maraming lugar sa bayan kung saan ito naninirahan. Simula ng insidente sa aswang, hindi na muli pang nagpakita sa kanya yung 3 duwende at nagpatuloy nga itong si Michael sa pagkayod para buhayin ang sarili. Ngunit hindi pa din siya nagbabago at mas lumala pa nga dahil sa natuto siyang magnakaw. Kagaya ng mga naging kakilala at kaibigan niya, natutong magnakaw itong si Michael ng mga maaari niyang maibenta. Hindi na lamang pamamasura, nariyang binabaklas niya ang ilang mga pag-aari ng ibang tao. Pagkuha ng mga alagang manok, basta mga madaling makuha at mabitbit. Minsan pa sa mga pamilihan niyang ginagawa. Lahat ay para lang sa kapakanan ng kanyang sikmura. Hanggang sa isang araw, habang nasa may terminal siya ng bus at naghahanap ng mga maibibentang kalat, may nadaanan itong matandang tulog sa gilid na tila nag-aantay ng masasakyang bus. May 2 bagahe ito, isang maliit na bag at isang malaking bag. Yung maliit na bag nito ay nasa gilid niya. Kaya namang natukso itong si Michael na kunin ito. Mukhang mahalaga ang laman at maibibenta niya. Masayang umalis itong si Michael sa terminal at nagmamadaling magtungo sa isang lugar kung saan maaari niyang buksan itong bag. Nang makita niya ang nilalaman nito, umaasa siya na sana ay may alahas o pitaka man lang. Pero nagulat itong si Michael dahil nang buksan niya ito, tila binalot siya ng konsensya dahil pawang mga gamot ang naroroon at mukhang mga importanteng gamit ito para sa matanda. Dito napukaw ang mabait na parte ng isipan ni Michael. Kaya naman iniwan niya ang kariton upang bumalik sa terminal at ibigay sa matanda ang hawak nitong bag. Pero pagbalik niya doon, kaaalis lang ng bus at wari niya ay lulan na noon ang matanda. Ngunit nagulat siya nang magsalita ito sa likod niya at itinatanong kung bakit nasa kanya ang bag nito. Inamin naman ni Michael na kinuha niya ito. Wala pa kasi siyang kain ng araw na yon at akala niya umano ay swinerte na siya. Imbis na magalit ang matanda, pero dahil sa katapatan ni Michael, inabutan niya ito ng perang pangkain. Napag-alaman niya na isang doktor pala itong kausap niya na naroroong inaantay ang magmamaneho na dapat ay susunduin siya sa terminal. Nanggaling umano ito sa isang liblib na baryo upang manggamot at ang mga nasa bag na iyon ang natira sa mga dala niyang bitamina para sa mga tao ng baryo. Binigyan pa nitong doktor ng ilang bitamina itong si Michael upang mas maging maayos daw ang lagay niya
dahil nga sa labis nitong kapayatan. Simula noon, naramdaman ni Michael na mas masarap pala sa kalooban at isipin ang makatulong sa tao at gumawa ng mabuti kesa sa mga agrabyado at manlamang ng kapwa. Kaya namang unti-unti niyang binago ang kanyang sarili mula sa pagnanakaw at panloloko ng kapwa. Lumaban siya ng patas. Labis ang kasiyahan niya dahil sa ginawa niya ay naging malapit siya sa maraming tao at kusang ibinibigay ng mga ito ang mga kalakal na maaaring mapagkakitaan ni Michael. Mas marami kesa sa kinikita niya sa pagnanakaw ng mga pabenta. Dito na siya naging tuluyang isang bagong tao at mula sa binatang iniiwasan ng karamihan at pinangingilagan dahil sa naturingang magnanakaw. Pinagiliwan nga siya maging ng mga puting duwende dahil isang gabi nang magkasakit ng malala itong si Michael dahil sa pagkakatusok niya sa isang kalawanging pako. Muling nagpakita ang mga duwende. Ito ay upang muling tulungan itong si Michael. Subalit sa pagkakataong iyon ay nagawa ng ipagkaloob sa kanya ang isang kwintas na may gintong bariyang palawit at ang isang kakaibang tabak. Kakaiba ito dahil ito ay tanso. Nagbiro pa nga ang isa sa mga duwende na sana ay huwag maisipan ni Michael ang ibenta itong tabak dahil sa maraming henerasyon sa kanilang lahi ay iniingatan ito. Natanong naman ni Michael na dahil ba sa ibinigay na nila itong tabak at medalyon sa kanya ay obligasyon niya na ba na maghanap ng mga aswang at masasamang nilalang. Pero umiling lamang ang mga duwende. Hindi umano nila intensyon ang obligahin itong si Michael sa isang katungkulang hindi bukal sa loob niya. Bagkus, ibig lamang nilang ipasa ang mga kagamitan ng kanyang ninuno na marapat lamang mapunta sa kanya dahil sa ipinakita niyang labis na pagbabago. Ngunit ayon sa mga duwende, kung talagang nakatadhana siya upang tumulong at magsalba ng buhay ng tao, kusang lalapit sa kanya ang katungkulan at ang obligasyon lumaban sa mga aswang at mga masasamang nilalang. Nang maisuot ni Michael ang kwintas, ay nagsuka ito. Inilabas ng katawan niya yung lason dala ng kalawanging pako at unti-unting bumuti ang lagay niya. Kagaya ng dati, naglaho na lamang itong mga duwende nang walang pasabi. Pero sa pagkakataong iyon ay masaya si Michael dahil sa ibig sabihin nga noon ay mabuti ang kanyang ginagawa, na pati mga duwende ay kinikilala ang kanyang kabaitan. Nakahiga siya sa kanyang papag habang pinagmamasdan itong kanyang medalyon hanggang sa makatulog na lamang siyang muli. Paggising niya ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Maging yung sugat niya sa talampakan na sobrang lala ng itsura noong nagdaang araw ay nawala na din. Pakiramdam niya ay handang-handa na siya ulit sa paghahanap buhay. Tawagin nating kapalaran o nagkataon lang, pero nagulat siya. Hindi siya maaaring magkamali dahil nasalubong niya itong si Mang Gilier. Lalapitan pa niya sana, ngunit nakita niyang kasama nito si Tandang Goryo, ang aswang na kamuntikan ng kumain sa kanya, kaya naman bigla itong nagtago.
Matapos ang halos 8 taong tahimik siya sa Cagayan de Oro. Ano kaya ang posibleng ginagawa ng mga aswang sa bayang iyon? At ibig sabihin ba dahil magkasama sila ay aswang na din itong si Mangyilier? Nagtago siya at bumalik sa kanyang alaala ang malagim na karanasan sa piling ng mga aswang. Nag-umpisang muling manginig ang kanyang mga kamay at tuhod. Mabuti na lamang talaga at maraming tao sa kinaroroonan niya. Malapit ito sa pamilihan at terminal. Kaya nang makalayo sila Tandang Goryo at Gilier ay nag-umpisa na itong tumakas. Alam niyang kung hindi siya ang hinahanap noon dahil nga sa halos 1 dekada na din ang nakalipas. Maaaring naroon ang mga aswang upang maghasik ng lagim at mambiktima. Pero ano bang gagawin niya? Sinong pagsasabihan niya? At kapag ikwinento ba niya ay may maniniwala? Nagpasya si Michael na umalis sa bayang iyon. Naduwag siya. Hindi siya handang makipaglaban sa mga aswang. Kaya naman lumipat siya ng lugar upang doong muling mag-umpisa. Dala ang kanyang kariton at ang mga pinakamahalagang kagamitan niya. Bagamat masakit para sa kanya ang lisanin ang bayan kung saan siya lumaki at naging matatag, pero wala itong halaga kung malalagay naman ang buhay niya sa panganib. Inisip na lamang niya na meron naman sigurong ibang tao ang maaaring kumalaban sa mga aswang kapag nag-umpisa itong mambiktima. Meron at merong mga magpapakabayani para sa katarungan at kaligtasan ng ibang tao. At hindi siya yon. Pilit niyang kinukumbinse ang kanyang sarili na hindi naman siya inobliga ng mga duwende sa pakikipaglaban. Isa pa, ano bang alam niya sa pagpuksa ng mga aswang? Sa 2 araw naman na pagpapagala-gala niya, narating niya itong isang lugar na may malaking simbahan. Malayo ito sa sentro ng syudad. Bagamat nakikita niyang malabong mapagkakitaan niya ang pamamasura niya dito dahil nga sa liblib na ito. Pero nagbakasakali siya. Naisip niyang siguro ay may maghahanap na lamang siya ng kagaya sa tirahan niya. Ilog, lawa o kahit anong nasa gubat. Total, wala namang masyadong nagagawi sa gubat na ito. Sa isip-isip pa niya. Pero nang makarating siya dito sa may baryo, una niyang sinigurado kung mga tao ba ito. Nagtanong siya kung may tubig ba sila at asin. Naging ugali na kasi ni Michael ang sa tuwing makikiinom siya ng tubig, nilalagyan niya ito ng konting asin. Ilang butil lang o minsang nilalagay niya sa dila niya. Basta ganito ang gawa niya. At kapag walang asin sa bahay ang kausap niya, umaalis na lamang siya nang hindi umiinom ng tubig. Ganoon ulit ang ginawa niya. Isang dalaga sa pagkakataon iyon ang kausap niya. Inabutan niya itong nagwawalis sa bakuran at nilapitan nga. Nagpakilala itong dalaga sa pangalang Soledad. Sila lamang umano ng kanyang lolo at lola ang naroroon at isang bunsong kapatid nang dahil nasa Maynila ang mga magulang at nagtatrabaho. Nang hingi siya ng tubig at konting asin, nagdala naman ng isang pitsil ng tubig si Soledad at itong garapon ng asin. Dahil dito ay napanatag si Michael. Matapos noon ay naroroon nga siya, nagpapahinga sa labas lamang ng bakuran. Panay naman ang pagtingala niya sa taas ng puno
ng isang kaimito. Itik sa bunga at nangingintab na ang karamihan dito sa pagkahinog. Napatayo naman siya nang marinig niyang magsalita itong matandang tawagin nating si Lolo Teopisto. "Hindi yan malalaglag sa pagtitig mo lamang, iho. Bakit di mo akyatin?" Tanong dito ni Lolo Teopisto, ang lolo ni Soledad. Napatawa naman ng bunsong kapatid ni Soledad na si Buboy. Ibig din daw nito ang kumain ng kaimito. Kaya nga lang ay hindi siya marunong umakyat ng puno. Muli namang nagtanong si Michael at kinapalan niya na ang kanyang muka. Kung maaari nga daw ba talagang umakyat sa puno para kumuha ng bunga. Tumango-tango lamang ang matanda. Sabi pa nito na karamihan sa mga naroroong bahay sa kanila ay may mga tanim na kaimito at naglalaglagan na lamang ito. Gawa ng sawa na sila sa mga bunga. Tanging mga paniki na lamang umano ang nakikinabang. Natuwa itong si Michael. Tangan ng kanyang lalagyan noon ay madalas niyang dala kapag nakakakita siya ng mga puno ng mangga. Dito umakyat siya sa puno ng kaimito. Tama nga siya. Napakarami ng hinog na bunga at napakalaki nito. Hindi siya nakatiis at biniyak niya ang isa. Nag-uumapaw ang katas nitong napakatamis, lalo na nang tikman niya yung laman. Napawi ang gutom ni Michael sa 2 bunga pa lamang nito at nang mabusog na ay nagpatuloy pa sa pagkuha upang mabigyan din si Buboy. Sa pagbaba niya ay iniaabot niya kay Lolo Teopisto ang mga bunga pero tumanggi ito. Kukuha lamang daw siya ng 3 piraso at walang hilig sa kaimito doon sa bahay nila, maliban dito sa batang si Buboy. Natanong naman ng matanda kung saan ang tungo ni Michael pero hindi niya umano alam. Basta lumayo siya sa sentro ng syudad. Nang napatingin naman siya sa matanda, nang tanungin siya nito kung hindi ba siya natatakot sa pagpapagala-gala sa labas, lalo na sa gabi at may mga napapabalita ngang aswang di umano sa karatig nilang baryo. Napalunok na lamang ng buto ng kaimito si Michael nang marinig ito. Ang mga nilalang na pilit niyang tinatakasan ay siyang naroroon lang din pala sa lugar na pinuntahan niya at naghahasik ito ng lagim. At yaman din lang na nabanggit na ng matanda ang tungkol sa aswang. Nagtapat naman si Michael na kaya nga siya naroroon kasi tinatakasan niya ang mga aswang na naglipa na sa sentro ng syudad. Naisip nito na magpapaalam na. Gusto niyang makaalis kaagad sa baryong iyon at mas lumayo pa. Malayong malayo mula sa mga aswang. Pero kinausap siya ng matanda. Mukha daw may masamang alaala si Michael sa mga aswang at hindi makakabuti ang magtuloy pa siya. Papadilim na din at baka masalubong pa niya ang mga nilalang na kinakatakutan niya. Likas na mabait ang pamilya ni Soledad. Inalok nito si Michael na kung gusto niya, matulog na lang muna siya doon sa kubo na katabi lang ng bahay nila Lolo Teopisto. Lugar pahingahan niya daw yon kapag gusto niyang tahimik sa tuwing hapon. Naisip ni Michael na bakit hindi, pero di pa rin siya nagpakakampante. Lalo pa at walang mga dingding ang kubo. Ang harang lamang nito ay yung mga sandalan na upuang gawa sa kawayan.
pero ayos na din para sa kanya. Naimbitahan pa siya sa hapunan at pinagsaluhan nila ang gulay na sitaw at pritong isda. Habang napag-uusapan nga ang mga nabiktima na ng aswang, interesado si Michael na malaman kung may ideya na ba sila Lolo Teopisto sa pagkakakilanlan ng mga aswang at kung ano ang ginagawang aksyon ng mga tao sa kanilang lugar. Ngunit wala umanong nakakaalam at maaaring mga dayo lamang ito doon. May pagroronda naman daw na ginagawa ang mga kalalakihan sa kanila, pero hanggang doon lang, pagpapaikot-ikot sa kanilang lugar. Mabuti na lamang daw at hindi pa itong nakakarating sa kanilang baryo. Dito naman nagtanong si Michael kung bakit daw ba silang basta na lang nagtiwala sa kanya, at pinatuloy pa nga siya. Paano pala umano kung siya ang aswang? Wika naman ni Lolo Teopisto na nang humingi siya ng tubig na may asin, nakatitiyak na umano si Lolo na hindi nga siya aswang, kaya namang walang kaso sa kanya ang patuloyin itong binata. Nang matapos naman ang kanilang hapunan, saglit pa silang nagkwentuhan kasama si Soledad. Ayon pa dito ay hanga siya sa binata na nagagawang mamuhay ng malaya at mag-isa. Masyado umano siyang matapang, pero ang hindi alam ni Soledad na ginagawa niya yon dahil sa wala siyang mapagpipilian. Dahil ayon nga sa mga duwende, kapag tamang oras na ay makikita niya ang daan pabalik sa kanila. Bata lang siya nang maglayas, kaya tila hindi niya na matatandaan pa ang mismong baryo nila. Alam niya lang ang kanilang bayan, pero hindi ang ngalan ng eksaktong lugar nila. Ni hindi niya alam kung hinahanap ba siya ng mga magulang niya. Matapos ang maikling kwentuhan, nagpaalam na itong si Michael. Nakakaramdam na siya ng antok at makailang beses na rin niyang nakikitang humihikab itong si Soledad. Malamig ang gabi at tumatagos ang hangin, kung saan nahihiga si Michael. Kaya hiniharang niya ang ilang mga dala niyang karton na nasa kariton niya na ginagamit niyang tulugan kung saan siya abutan ng dilim. Bandang madaling araw ay nagkakaingay ang mga aso. Hindi sa kanila, pero alam niyang may mga tahulan ng aso at mukhang malayo ito. Meron pang pagsigaw ng isang babae. Pero di niya matiyak kung doon ba yon sa baryo kung saan siya nakatigil, dahil sa alam niyang may distansya ang mga ingay. Nakatulog na lamang siya sa pakikinig sa mga tahulan at sigawan. Dahil sa malayo ito ay hindi na siya nag-abala pa. Pero sa kinabukasan ng magising siya ay nakita niya na si Lolo Teopisto na naglalakad pabalik sa bahay nila, at mukhang galing ito sa pamamasyal sa baryo. Ayon sa matanda, noong nagdaang gabi ay may nabiktima na naman ang mga aswang. Isang mag-asawa na pababa sana sa sentro upang isugod ang asawa nitong buntis. Hindi umano kaya ng hilot ang ilabas ang bata, kaya kinakailangan isugod sa ospital. Kaya nga lang ay naharang ng mga aswang. Hindi na nakita yung buntis at kinuha daw ng aswang na iwang tulala, at hindi makausap ang asawa nito, at yung hilot na kasama nila ang nagkwento. 3 lalaking aswang
Di umano ang may gawa ng pagkakawala ng buntis. Sinikap lumaban ng lalaki sa mga aswang pero nawalan ito ng malay nang salakayin ng isang aswang at ibagsak mula sa ere. Di umano nagawang mag-usal ng orasyon ng hilot pero huli na para sa buntis. Tanging yung lalaki lang ang natulungan niyang wag makuha ng mga ito. Sa kabilang baryo ito naganap ang pang-aatake malapit sa daang patungo sa baryo nila Lolo Teopisto. Dito nakaramdam ng awa at galit itong si Michael dahil sa buntis ang nabiktima. Ibig sabihin ay pati ang walang malay na sanggol ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong masilayan ang ganda ng mundo dahil sa mga ganid na nilalang. Nag-iisip ito at ibig niyang makatulong sa pagsupil sa aswang habang tinititigan niya ang kanyang tansong tabak. Sa kanya naalala ang sinabi ng mga duwende na kahit anong pag-iwas niya sa kanyang kapalaran, kung talagang nakatadhana siya bilang kalaban ng mga aswang, ay hindi niya ito matatakasan. Nakiusap si Michael. Nagpaalam siya kung maaari pa siyang tumigil pansamantala sa baryo at makituloy kaila Lolo Teopisto. Pagtatrabahuan niya umano ang pagtira niya. Kahit na ano basta makatulong. Nang tanungin naman ni Lolo Teopisto kung ano ang dahilan niya, sinabi niyang nais niyang tumulong sa pagsugpo sa aswang at ibig niyang sumama sa pagroronda ng mga taga roon sa kanila. Natuwa naman sila Lolo Teopisto. Masyado umanong kulang ang malalakas na kalalakihan sa kanilang lugar. Kaya naman malaking tulong kung naroroon siya. Nang sumunod na gabi ay ipinakilala siya ng matanda sa kapitan ng kanilang lugar at ipinaliwanag ang ibig mangyari ni Michael. Nang tanungin siya kung may karanasan na siya sa pakikipaglaban sa mga aswang, ay sinabi niyang wala, pero meron siyang karanasan kung saan nakaligtas siya sa kamay ng mga aswang. Ibig sabihin, sa kanilang lahat, siya lamang ang totoong nakakita ng aswang sa personal at nakaligtas pa nga. Ibig sabihin may kakayahan siyang wala sa iba. Maaaring lakas o talyon kaya ikinatuwa ng kapitan ang pagsama niya. Sa unang gabi ng ronda ay wala namang nangyari, maging sa pangalawa. Subalit sa ikatlong pagroronda nila, dito nila nasumpungan ang tatlong aswang at nanginginain nga sa daan. Patay ang isang baka na naroroong nakatali lamang sa may puno ng bayabas. Alaga ito ng isa sa mga lalaking kasama sa pagroronda, kaya naman nagalit ito at mag-isang sinugod yung aswang. Nakikita niya kasing tila wala ng buhay na nilalapa ng mga aswang itong alaga niya. Ang ilan ay takot lumapit. Emosyonal lang talaga itong may-ari ng baka at hindi niya alintana ang kanyang sariling kaligtasan. Dito na sumali si Michael sa labanan. Hindi niya natiis na walang ibang sumaklolo sa lalaki, kaya niya binunot itong kanyang tabak. Sinugod yung isa sa mga aswang na akmang dadambahin itong kasama niya. Nagawa niya itong mataga ng matindi sa braso at halos mautas na ito. At doon nasaksihan nila ang labis na paghihirap ng aswang dahil sa natamong sugat. Gulat yung dalawang kasamahan nito at nakaramdam ng pagkabahala. Kaya naman agad nilang kinuha itong aswang na nataga ni Michael na noon ay nakaluhod na.
Bigla silang lumipad at tumakas. Sinubukan pa itong patamaan ng ilan ng kanilang mga sibat pero hindi na nakaya pang abutin ng kanilang sandata ang mga aswang. Bagamat namatay yung baka pero masaya yung may-ari nito nang makita niyang labis na nasaktan ng pagkakataga yung aswang. Ibig sabihin kasi may kahinaan pala ang mga ito at may kinakatakutan. Biglang naging laman ng usap-usapan itong si Michael at hulog nga daw ito ng langit. Ang iilan pa ay nagkukwento na baka nga daw talagang totoong anghel o tagapagligtas itong si Michael at nagpapanggap lamang na palaboy. Wala namang magawa si Michael kundi niya mapigilan ang mga ito dahil nga sa maraming saksi sa katapangan niya sa paglaban sa aswang. Kaya mas lumakas ang loob ng mga residente sa pagtugis sa mga ito. Hanggang isang araw, hindi inaasahan ni Michael na dahil sa nangyari patungkol sa aswang na kanyang nataga ay matatagpuan siyang muli ni Tatag Goryo. Naroroon itong kasama si Mang Gilyar at isa pang lalaki na nasa pagpapanggap na mga maglalako ng paninda. Subalit ang totoong sadya ng mga ito ay ang matagpuan ang taong nakapatay sa kanilang kasama. Namatay ang aswang na nataga niya ng tansong tabak. Nagawa siyang matandaan ng mga aswang noong gabing nagkalaban sila. Subalit hindi siya nakilala nila Gilyar bilang ang batang nakatakas sa mga aswang. Malaki na din kasi ang pinagbago ng kanyang itsura. Pero siya naman, tandang-tanda niya ang muka ng mga ito. Kaya nang makita niya itong nag-iikot-ikot sa baryo, ay agad siyang nagtago. Nahalata ito ni Lolo Teopisto at nasabi niya nga na ito ang mga aswang na tinatakasan niya. Dito niya na isiniwalat sa matanda. Nakilala niya itong mga nasa labas at naglalako ng paninda dahil itong matandang mismo ang aswang na humuli sa kanya noong bata siya. Nakakamanghalang umano na ni halos hindi nagbago ang itsura nito kahit sa loob ng ilang taon nang nakalipas. Ngunit wala nga kasi siyang matibay na ebidensya na magtuturo sa mga ito bilang mga aswang. Kaya ang magagawa lamang niya ay ang mag-ingat at magmasid. Dahil sa posibleng siya ang pakay nito. Dahil sa posibilidad na sila din ang mga aswang na nakaharap nila noong nagdaang gabi. Nakita nilang bigla itong naglakad papunta sa kanila at nagtao po sa may bakuran. Pero dahil sa nasabihan na ni Michael itong si Lolo Teopisto, alam niya na ang gagawin niya. Dahil bago ito lumabas ng bahay, kumuha ito ng asin at bawang sa kanilang kusina. Dinurog niya ang bawang at inihaplas sa kanyang mga palad. Sabay labas sa pinto at nakangiting binati si Tata Goryo. Pero nang lapitan ito ni Lolo Teopisto at malanghap nila ang bawang, animoy natakot ang mga ito at biglang naglakad ng mabilis papalayo sa bahay ng matanda. Kumpirmado, mga aswang ang grupo ng tindero. At sa ginawa ni Lolo Teopisto ay malaki ang posibilidad na sila ang pag-initan ng mga aswang sa paparating na gabi. Alam ito ng matanda kaya pinaghanda niya sila Soledad. May sakit ang lola nitong si Soledad at mas mabango ang magiging amoy nito sa mga aswang. Nilapitan din ng matanda ang mga kabaryo nila at humingi ng tulong. Di umano ay magbabantay ito sa kanilang lugar.
Ipinaalam na ni Lolo Teopisto na yung mga dayong araw na tindero ang mga aswang. Kaya oras na makita nila itong nagbalik sa lugar nila ay agad itong hulihin. Itong si Michael naman, pilit na tinatawag ang mga kakilala niyang duwende. Ibig niyang makahingi ng tulong sa kung papaano niya matatalo itong mga aswang. Alam niyang epektibo ang kanyang tabak, pero 3 ang kalaban niya at maaaring mas marami pa. Ngunit anumang sikap niya ay walang tugon ng mga duwende. Kaya naman kailangan niyang umasa sa mga ibinigay ng mga ito, ang tabak at medalyon. Dito siya nilapitan ni Soledad dahil nga sa napansin itong labis na siyang nababalisa. Ayon sa dalaga, bukod tangi sa lahat, ang pagdarasal ang pinakamabisang sandata laban sa mga pagsubok at mga kalabang kagaya ng aswang. Pero hindi marunong si Michael kung paano ba ang pagdarasal. Marahan lamang siyang hinawakan ng dalaga sa kanyang kamay. At saka ito nag-umpisang magdasal para sa paggabay at pagliligtas sa kanila kontra sa mga aswang. Pero ang inaasahan nilang darating na aswang ay hindi nagpakita ng gabing iyon. Tahimik ang paligid. Ayon kay Lolo Teopisto, maaaring naroroon lamang ang mga aswang at nag-aabang dahil nga sa kitang-kita ang mga tao na nasa labas ng bakod ng bahay nila Lolo. Magdadalawang isip ang mga ito na sumugod, pero hindi ibig sabihin na takot sila, kundi mautak lang. Tama si Lolo Teopisto, mautak nga dahil sa kasama nila si Manggilier. Matalino at madiskarte, kagaya ng ginawa nilang pagtakas sa kulungan ng mga aswang. 3 araw ang nagdaan na walang aswang ang nanggagambala sa kanila. Tahimik mga sakaratig baryo. Kaya naman ipinagpalagay na ng mga tao na maayos na ang sitwasyon. Itinigil na nila ang pagroronda at pagbabantay sa bahay nila Lolo Teopisto. Bagamat nakiusap ang matanda na ituloy lamang ang pagbabantay kahit hanggang gumaling ang asawa niya. Pero ayon sa mga residente ay pagod na din sila sa gabi-gabing pagbabantay at kulang na sila sa tulog. Ito ang pinakahinihintay na pagkakataon ng mga aswang. Ang mapagod ang mga residente at mapaniwala na wala na sila doon. Kaya nang sumapit ang Martes, gabi iyon, bahagyang maulan at may mga pagkulog at pagkidlat. Biglang kumalangpag ang bahay nila at naroroong maririnig ang mga pagkalmot sa dingding sa gawing sala. Kaya agad nilang tinungo ito upang siguraduhing sarado ang pinto. Itong si Soledad naman ay tinungo ang kusina habang si Buboy ay kasama ang lola niya. Pero ang hindi nila alam ay panlito lamang ito. Dahil sa itong si Gilier ay naroroon sa may bintana ng kwarto ng lola ni Soledad. Itong si Buboy ang nasa pinakamalapit sa bintana. Kaya naman nahablot ito ni Gilier. Labis ang pagsigaw ni Buboy nang bitbitin siya ni Gilier at pilit na nagpupumiglas. Ang hindi lamang nila inaasahan, ang akala nilang nasa loob ng bahay itong binata, gayong naroroon ito sa kubo. Maingat niyang nilapitan si Gilier at sa malakas na buwelo, tinaga niya itong braso at naputol nga. Walang nagawa ang aswang dahil sa nangyari ay nabitawan ito si Buboy na mabilis namang tumakbo kay Michael. Kagaya sa nangyari sa kasamahan nilang nataga na milipit sa sakit si Gilier, pilit na bumabangon upang sumugod at sakmalin itong si Michael. Pero doon na gumana ang medalyon niya. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumilaw kay Gilier
at dito sinaksak ni Michael sa sikmura. Nang marinig nila Tata Goryo ang pagsigaw ng kasama nilang aswang, ay napasugod na rin itong dalawa sa kinaroroonan ni Michael. At dito silang nagpang-abot. Dito na rin sinabi ni Michael na ang katotohanan na siya ang batang nakatakas sa kanilang kulungan. At hindi siya makapaniwala na ang taong tumulong sa kanyang makatakas ay magiging kauri nila. Ayon naman kay Tata Goryo na si Mang Gilyar umano ang nakiusap na buhayin siya kapalit ng pagiging kauri nila at pagtulong sa pagkuha ng mga biktimang tao. Marami umano ang isinakripisyo ni Mang Gilyar upang maging isang ganap na aswang lamang, maging ang mga kakilala niya at kaibigan. Pero naroroong nakahandusay na ito, walang buhay at nangingitim na dahil sa laso ng tabak ni Michael. Ngunit iba si Tata Goryo dahil sa isa itong supremong aswang. Kaya nang kumilos ng mas mabilis pa sa anumang nilalang at ang kanyang mga pag-atake ay tiyak na ikamamatay ng isang ordinaryong tao. Ngunit hindi isang ordinaryo lamang si Michael dahil nga sa taglay niya ang medalyon ng kanyang ninuno. Dahil nang atakihin siya ng kasama ni Tata Goryo, hindi tumagos sa katawan ni Michael ang mga kuko nito. Nabaliko ang mga daliri ng aswang at napasigaw. Lalo na nang gilitan siya ng leeg ni Michael. Sa mga nakita ni Tata Goryo, alam niyang may iba kay Michael at tila tagilid siya. Kaya ginawa niya ang pinakamatalinong pagpapasya, ang tumakas at lumayo sa baryo. Ngunit bago niya gawin ito, ay kinalmot pa at kinagat itong si Buboy bago tuluyang naglaho. Labis ang pagsigaw ni Buboy. Ang kagat na ito ay may kamandag ng aswang. At dalawang bagay lamang ang maaaring mangyari sa kanya: ang mamatay o ang maging isang aswang kagaya nila. Huli na nang magsidatingan ang mga kabaryo nila dahil wala na yung aswang at nagkatama na itong si Buboy. Wala nang magagawa umano ang paghingi ng paumanhin nitong kapitan nila dahil sa nangyari na ang kinatatakutan ng matanda, ang mabiktima, ang pamilya niya nitong mga aswang. Pati si Michael ay galit sa mga residente dahil hindi sila pinaniwalaan. At kung hindi siya umaksyon, baka mas malala pa ang nangyari. Hanggang sa muling nakita nitong si Michael ang mga duwende. Napansin niyang lumalabas lamang at nagpapakita ang mga ito kapag nasa panganib siya, pero bakit lumabas ito gayong hindi naman siya ang nag-aagaw buhay, kundi itong si Buboy? Sa kanya nalaman ang katotohanan dahil itong si Lolo Teopisto ay mula sa angkan ng matandang si Badyong. Isa sa mga apo nito, sa madaling sabi, lolo ni Michael si Lolo Teopisto. At tama ang mga duwende dahil sa ang kapalaran ni Michael ang nagdala sa kanya sa daang patungo sa kanyang pamilya. Hindi man ang mga magulang niya, pero kadugo niya. Ayon sa mga duwende, ay maaari pang maisalba itong si Buboy. Ito ay kung ibibigay ni Michael ang gintong medalyon sa bata. Bagay na tila napakahirap gawin dahil sa alam niya kung kaanong proteksyon ang binibigay nito sa kanya. Pero sa oras na yon, ang kaligtasan at buhay ni Buboy ang mas mahalaga sa kanya, lalo pa at nalaman niyang malayong pinsan niya itong si Buboy. Sinunod niya ang sinabi ng duwende. Ibinigay niya na walang malay si Buboy ang medalyon
at dito naglaho ang mga sugat ng bata mula sa aswang. Gulat na gulat si Lolo Teopisto sa nangyari, lalo na sa biglaang paggaling ni Buboy. Dahil maging siya ay hindi niya nakilala itong si Lolo Badyong, ngunit alam niyang albularyo ito. Yun nga lang ay walang napagsalinan ng karunungan. Nang ikwento ni Michael ang ugnayan nila, ay napayakap na lamang itong si Lolo Teopisto sa binata. Dahil sa di umano, maging ang asawa niya na biktima ng kulam ay magagawang pagalingin itong medalyon kung gugustuhin ni Buboy. Dahil nga sa inilipat niya na ang karapatan dito. Nanatili si Michael sa baryo at makalipas nga ang isang buwan, pati ang lola nila Buboy ay nagawang lumakas at maalis ang sumpang bumabalot sa kanya. Bumalik sa kasiglahan ang baryo, masaya at walang pangamba sa mga aswang. Ang problema lang, eksaktong Biyernes Santo at bilog ang buwan, bumalik si Tata Goryo kasama ang mas maraming aswang upang salakayin ang baryo. Ni sa hinuha, di man lang nila inakala na maaari ito na nga ang maging hangganan nilang lahat. Nang dahil sa ang inaakala nilang perpektong oras para gantihan si Michael, ang pinakamaling desisyon. Dahil panahon iyon na naroroon ang mga antingero at albularyo sa lugar, naghahanda sa pag-akyat sa karatig bundok para sa kanilang paghahanap ng mutya at anting-anting. Sila ang nakasagupan ng mga aswang dahil nga sa uwaw sa kasikatan, kapangyarihan at sa pagnanais nilang masubukan ang kanilang mutya. Ilan dito ay pinagkatuwaan pa ang mga aswang, ngunit isa sa kanilang pagkaarugante at pagmamalaki, sapagkat inaakala nilang walang laban sa kanila ang mga aswang. Itong si Tata Goryo ay mabilis na sinakmal nito ang kaharap niyang antingero. Natatawa-tawa pa habang tinatapakan sa muka ang kanyang anak na babae. Sabay ng paghampas nito ng kamay niya sa katabing antingero, dahilan para mautas ang leeg nito. Pagkatapos ay agad na tumakas ang matandang aswang patungo sa baryo nila Michael. Ang nasa isip niya, mamatay man siya ay ibig niyang siguraduhin may isasama niya si Michael sa hukay. Taranta naman ang mga antingero dahil alam nilang sa pagkakamali nila ay maaring ilang buhay ang mapahamak. Kaya agad nilang sinundan ng aswang. Alam nila kung anong baryo ang tungo nito base sa direksyon. Ngunit kakaiba, noong unang punta niya na hindi pa buo ang loob ni Michael sa pakikipaglaban at pagsugpo sa mga aswang. Nang panahong ito ay iba na. Malakas na ang kanyang pandama. Nagagawa niya ng makasagap ang mga negatibong enerhiya ng sino mang malapit sa kanya ang presensya. Kaya naman paparating pa lamang itong si Tandang Goryo. Naroroon na sa taas ng kaimito itong si Michael, nag-aabang sa pagdating ng aswang. Hindi pa nakalapag si Tata Goryo nang dahil sa akma pa lamang sana siyang dadapo sa kaimito, nilundagan na siya ni Michael sabay baon ng kanyang tabak sa puso ng aswang. Nangisay na bumagsak sa lupa ang matanda hanggang sa bawian ito ng buhay. Ilang minuto pa nang dumating ang mga antingero at naroroong nakabalandra na sa may gitna ng baryo ang katawan ng walang buhay na aswang. Simula noon ay nakilala si Michael sa larangan ng mga antingero. Dahil sa kanyang kakaibang tabak nga ay binansagan siyang Michael Tabak, at maraming lugar sa kanila
ang dinadayo sa pagsugpo sa mga aswang at masasamang nilalang na nagdudulot ng takot at kamatayan sa mga tao. Katuwang si Buboy, ang pinsan niya na nagmana ng medalyon, ay naging tanyag silang mga mamamatay ng aswang. May asawa na si Michael nang muli niyang pasyalan ang bayang sinilangan niya at labis ang galak ng mga magulang niya nang makita siya. Inakala ng mga ito na patay na siya pero naroroon siyang may dala na 2 anak. Nagawa niya lamang balikan ang alaala niya sa kanyang panaginip, ang pangalan ng baryo nila sa tulong ng mga duwending puti na hanggang sa pagtanda ni Michael ay naging kaagapay niya. Mga kabaryo, totoo sa pamilyang hindi talaga nawawala ang mga itim na tupa o mga miyembro na may pinakamatigas na ulo at pasaway. Pero ika nga, bilog ang mundo at hindi habang buhay na ganoon sila. Kagaya na lamang ni Michael na kinakailangan munang mapalayo sa kanyang pamilya upang maging mas malapit ang kanilang mga kalooban. Ang kwentong ito ay nagpapakita lamang na sa ating buhay ay palagi nating piliin ang maging tama at mabuti. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Naway merong kayong natutunan at may napulot kayong aral sa istorya ni Michael. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Salamat.